ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kakayahang maging isang ina ay hindi lamang nasusukat sa pagluluwal ng isang sanggol. Minsan, mas mangingibabaw pa yung kakayahan ng isang tao na kayang tumanggap ng responsibilidad sa isang pamilya. At sa pagtulong ay hindi matatawaran ang panahong ginugol niya. Ikaw, kabarangay, paano mo sinusukat ang pagiging isang ina? Dear Papa Dudut, pagbati po sa inyo at sa lahat ng nakasubaybay ngayon dito sa Barangay Love Stories. Madalas ko po kayong napapakinggan sa Facebook page ninyo sa Barangay LS at syempre sa radyo. Kaya naman pinangarap ko po na makapagpadala sa inyo ng liham. Kaya kung mapagbibigyan ay sobrang sayo ko po kapag etong kwento ko naman ang mapakinggan ng libo-libo ninyo mga listeners at kasama na nga rin po ako doon, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Elmi, 34 years old na sa ngayon. Taga Bulacan po ako pero yung trabaho ko ay nasa Makati. May asawa na po ako at tawagin na lang po natin siya sa pangalang Dom. Masasabi ko po na hindi naging madali ang sitwasyon ko pero wala naman akong magawa dahil kailangan ko ring kumayod para sa pamilya ko. Lahat naman ng mag-asawa ay may kanya-kanyang problema na kinakaharap. Kagandahan lang noon sa sitwasyon namin ay halos sabay yung oras ng trabaho namin mag-asawa kaya sabay kaming umaalis at umuuwi. Kaya wala kaming isyo pagdating sa oras ng inilalaan para sa isa't isa. Sa umaga ako yung nagmamaneho ng kotseng na ipondar naming dalawa at sa hapon naman ay si Dom kapag pauwi na kami. Bago yung relasyon namin, office mates muna kami noon at sabay ding umuuwi ng Bulacan. Magkakaibigan ang turingan namin ni Dom noon kaya hindi ko naisip na magkakagusto siya sa akin. Nung umamin siya tungkol sa nararamdaman niya ay parang may nabuksan din noon sa pagkatao ko. Kung dati hindi naman ako naa-attract sa kanya ay bigla ko na lamang nakita yung mga espesyal na katangian niya, Papa Dudut. Nagsimula na rin akong kiligin sa mga ginagawa niya ng panahon na yon. Doon ko na rin po na-realize na mahalaga na siya sa akin at mahal ko na rin siya ng higit pa sa pagiging isang kaibigan. Hindi ko makakalimutan kung paano siya nagtapat sa akin noon. Nagkataon pa kasing umuulan at halos hindi umuusad ang mga sasakyan sa EDSA. Nakabas lamang kami ng time na yon at hindi na rin bago sa amin na makatulog na nakasandal sa isa't isa. Noong nagising ako ay hawak na niya ang kamay ko. Nabigla ako sa tanong ni Dom na kung alam ko raw ba na mahal na niya ako. Dala naman ng antok ay napaoo na lamang ako noong sandaling yon hanggang sa tinanong na niya kung ganun din yung nararamdaman ko para sa kanya. Natigilan ako noon, Papa Dudut, pero sinagot ko yon at sinabing mahal ko nga siya. Nang matapos ang gabing yon ay naguguluhan pa rin ako at hindi sigurado saan nangyari. Pero nang sumunod na araw ay nalaman ko na seryoso naman pala siya. Nakatanggap pa nga ako ng notification sa social media account ko na in a relationship na kaming dalawa. Tinanggap ko naman yon at pinanindigan yung relationship namin. Hindi nga nagtagal ay naisipan na rin naming magpakasal noong 32 years old na kaming pareho, Papa Dudut. Seryoso ka ba na pakakasalan mo ko? Baka gusto mo pang umatras. Pwede pa naman. Hindi ako aatras. Seryoso ako sa'yo, Han. Nararamdaman ko naman na seryoso ka, pero… Pero ano? Kaya mo bang tiisin yung pagiging mainitin ng ulo ko? Yun lang? Basic naman masyado. Huwag ka na mag-alala. Basta para sa'yo,
Kayang-kaya ko mag-adjust. Tatagal ba naman tayo ng halos 4 years kung hindi ko kaya yun? Every month ako may mood swings. Friends pa nga lang tayo, biktima na ako ng mood swings mo, kaya tigilan mo na yan, Han. Meron pa. Ano yun? Sabihin mo lang. Mabuti na yun ngayon pa lang napag-uusapan na natin. Breadwinner kasi ako. Alam mo naman yun, di ba? Hindi pwedeng tumigil yung suporta ko sa pamilya ko. Hindi rin problema yan kasi hindi naman kita pipigilan na suportahan sila. Hindi ko pa kikialaman kung paano mo gusto gamitin yung pera mo. Pwede pa nga kitang tulungan eh. Naku, wag na. Kaya ko pa naman suportahan pamilya ko eh. Tsaka may pamilya ka rin na dapat mong tulungan, no? Han, asawa mo ko. Natural lang na gawin ko yun. Okay naman yung sweldo ko kaya kung kinakailangan na magbigay ako sa pamilya nating dalawa, gagawin ko yun. Hay basta. Sa ngayon, wag mo na munang isipin yun kasi kaya ko pa. Ikaw ang bahala. Pero Han, huwag mong babawiin yung pag-oo mo sa proposal ko nung nakaraan ha. Hindi ko babawiin yun. Maliban na lang kung mahuli kitang nambababae. Yan ka na naman eh. Di ba sabi ko naman sa'yo, ipapuputol ko yung ko pag nambabae ako? Yung patay mong kuko? Ay, oo na lang. Ikaw talaga. Han? May gusto pa sana akong sabihin. Ano yun? Ayoko ng anak. Ay, nababanggit mo na rin sa akin yan nung friends pa lang tayo. Pero hindi ko alam kung bakit ayaw mo. Ano kasi? Di ba masyado nang populated dito sa Pilipinas? Magulo tapos ang hirap pa ng buhay. Parang hindi fair kung isisilong ko yung anak natin sa ganitong klase ng mundo. Lalim naman nun. Biro lang. Para sa akin naman nandito na tayo. Ang ibig ko sabihin, dito sa sitwasyon na hindi ganun kapayapa. Pero kasi magkaanak man tayo o hindi, patuloy pa rin na magbabago yung mundong ginagalawan natin. Kung ganun di ka sang-ayon sa gusto ko na… Hindi Walang kaso sa akin kung ayaw mo pa magkaanak. Choice mo yan At ibibigay ko sa iyo yung karapatan na yon para makapagdesisyon para sa ating dalawa. Kung para sa iyo mas okay yung wala tayong anak, edi yun na yun. Ang mahalaga lang naman sa akin, yung kasama ka at masaya tayo. Talaga? Oo naman. Sinimulan natin tong relasyon na to na tayong dalawa lang. At kung tayong dalawa lang talaga hanggang sa pagtanda natin, okay lang sa akin yun. Grabe naman, nakakagaan talaga ng pakiramdam na marinig ko yan mula sa'yo. Alam mo kasi, bago pa kita ayayin magpakasal, naisip ko na rin yan. Ayaw mo ba maranasan na maging tatay? Hindi naman sa ayaw. Ang sa akin lang, kung talagang para sa akin na yung pagiging ama, hindi na yung pagdadamot ng nasa taas. Kaya wala akong dahilan para mainggit sa iba o mainip. Kasi hindi ka pa handa sa ganung bagay. Salamat sa pag-unawa mo sa akin, Han. Swerte ko talaga sa'yo. Papa Dudut, batid ko naman na yung iba ay may isip na napaka-OA ko naman at hindi valid yung rason ko. Pero dahil may kapatid ako na nagtatrabaho bilang social worker at yung isa naman ay sa NGO na nagbabantay at nangangalaga sa environment, naging malaki yung impluwensya nila sa desisyon ko. Gitna kasi ako sa 5 magkakapatid kaya ako yung madalas nilang napagkwekwentuhan. Kaya ko rin nasabi na isa akong breadwinner ay dahil nagkusa ako na sagutin yung pinakamalaking gastos sa bahay. College pa lamang kasi yung bunso namin at yung tatay namin at panganay na kapatid ay parehong nasawi nung naaksidente sila habang pauwi. Kaya naiwan sa amin yung pamangkin ko na 5 taon pa lamang ng time na yon. At puro babae na nga lang kami na natira sa pamilya. Nagtulong-tulong kami ng mga kapatid ko sa mga gastusin sa bahay. Naisipan ko rin noon na magtrabaho para sa isang NGO o kaya ay sa isang kumpanya na may ginagawang serbisyo para sa publiko. Pero sa ngayon ay mas naging practical sa akin ang pagpasok sa corporate world. Masaya pa rin naman dahil nasa corporate social responsibility arm ako ng kumpanya, kaya pagtulong din ang ginagawa ko. Maayos naman ang sweldo ko at may HMO din na covered yung nanay ko kaya wala namang problema roon. Naging maayos naman ang lahat noong kinasal kami ni Dom at dahil sa nasa parehong kumpanya pa kami ni Dom, ng time na yon ay minabuti niyang lumipat na lamang para makaiwas sa chismis.
Masaya naman noon yung pamilya ko para sa akin dahil bukod sa matalino ay may itsura din naman yung napangasawa ko. Hindi ko naman masasabing artistahin yung level niya, Papa Dudut, pero dahil busilak ang puso niya ay hindi ko siya ipagpapalit sa kahit na sino pang artista. Maayos naman yung pagsasama namin pero syempre hindi talaga nawawala yung usapin ng pagkakaroon ng anak para sa pamilya, Papa Dudut. Buti naman at naisipan mong dumaan dito. Namiss ko yung pagmumukha mo. Oo nga, Tin. Tsaka para kahit papaano naman may makakwentuhan tong ate mo. Pasyal daw ulit kayo sa bahay minsan. Namimiss na raw kayo ni nanay. Masyado pa kasing busy sa trabaho. Try namin next week. Sus, busy lang ba talaga sa trabaho, ate? O baka naman umiiwas ka lang sa pangungulit ni nanay? Ay, isa na nga rin yun sa dahilan. Ano ba yung tinutukoy nyo? Kailan nagkakaintindihan Salo nyo naman ako dyan. Hay nako Kuya Dom, itong si ate kasi kinukulit na naman ni nanay. Bigyan na raw siya ng apo. Kaso sa pagkakakilala ko dito kay ate, baka mauna pa ako magka-baby kaysa sa kanya. Napag-usapan na kasi namin yan noon pa. Tapos yan na naman. Binabalik na naman. Nakakaumay din kaya. Pagbigyan mo na kasi ate. Okay naman yung kinikita nyo ni Kuya Dom. Ano bang kinakatakot mo? Bakit ba kasi ako yung kinukulit nyo? May apo naman si nanay kay Tessa. Ganon din kay kuya. Iba pa rin yung galing sa'yo. Tsaka sabi ni nanay, mas maganda raw yun para may pagkakaabalahan na kayong mag-asawa. Hindi pa ba kami abala sa lagay na to? Ate naman, alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin. Wag na nating ipilit yon, okay? Marami pang pwedeng gawin sa buhay bukod sa pagkakaroon ng anak. Yung mindset mo kasi ate, parang kapag nagkaanak ka na dun na natatapos yung mundo mo. Kung tutuusin nga, kayo pa dapat yung magkaanak kaysa dun sa mga pamilya na wala namang kakayahang buhayin yung mga anak nila sa sobrang dami. Tin, sorry pero siguro, respeto na lang natin kung ano yung gusto ng ate mo. Kasi sa akin, okay lang naman kahit wala kaming anak. Hindi naman kasi natin siya kailangan diktahan kung kailan siya dapat magkaanak. Hayaan mo na, Han. Sanay na rin naman ako. Ate, kuya, nakalimutan ko. May dadaanan pa pala ako. At saka anong oras na rin Mauna na ako ha. Salamat sa libreng hapunan. Ha? Di mo man lang ba tatapusin yung pagkain mo? Hindi na kuya, okay na ako. Salamat. Te! Ingat ka pag uwi. Bye, kita tayo next week. Okay ka lang? Yung totoo? Hindi. Hindi ako okay. Bakit ganon? Sabihin mo nga sa akin. Hindi ba talaga katanggap-tanggap yung rason ko sa di ko pagkakaroon ng anak? Shhh! Huwag mo nang isipin yun. Hindi. Nakakapagod na rin kasing magpaliwanag. Gusto ko lang namang maging ako. Yung babaeng ayaw magkaanak pero bakit parang ang hirap-hirap? Naiintindihan kita. Alam mo yan. Pero hindi lang talaga lahat ng tao kayang intindihin yung pananaw mo sa pagkakaroon ng anak bilang babae. Kaya hanggat kaya pa, unawain na lang natin sila. Ha? May iba pa ba akong choice? Wala, Han. Wala na. Papa Dudut, ganon yung madalas naming maging topic. Lalo na kung si nanay yung kausap ko. Walang pagkakataon na hindi niya nababanggit o naitatanong kung kailan namin balak magkaanak. At kasama na nga rin doon yung kapatid kong si Tin na sabik na madagdagan ng pamangkin. Naisip ko tuloy na kung nandun lang siguro yung kapatid kong si Ate Tessa nung nag-uusap kami ng nanay ko ay may makakaunawa rin sa akin sa pamilya namin. Para sa kapatid kong yon ay dapat lang na huwag munang mag-anak ang mga Pilipino para makontrol ang paglobo ng population sa bansa. Dumadami lang daw kasi tayo pero hindi naman nasusustain ng magandang buhay. Batid ko noon na masyadong politikal ang kapatid ko pero naniniwala ako sa sinasabi niya kaya naman pinanindigan ko rin yon. Bago ko pa man ito isulat, Papa Dudut, ay alam ko rin na pwedeng magkaroon ng iba't ibang pananaw
Ang mga nakikinig ngayon, pero sigurado din ako na mayroon ding makakaunawa sa akin. Lalo na't alam ko na hindi lang ako yung babae na ayaw magkaanak. Nagkakaiba-iba lang kami ng rason, pero para sa akin ay wala naman talagang dapat na magtanggal ng karapatan namin na maging malaya sa mga desisyon namin para sa aming mga sarili. Hindi naman sila yung magluluwal ng sanggol kundi ako, at naniniwala kasi ako na hindi lang para sa mga panganganak ang purpose ng mga babae. Hindi ko alam kung ako lang, pero pakiramdam ko ako na yung pinakamaswerteng asawa dahil sa suportang ibinigay ng asawa ko. Hindi lang basta suporta kundi pagmamahal na nagpapatibay ng pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Pero dumarating pa rin talaga noon yung pagkakataon na napapaisip ako kung ayos nga lang ba talaga kay Dom na wala pa kaming anak ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 1 taon lang matapos kaming ikasal ay sumunod naman yung ate ni Dom na kaedad lang din ni Ate Tessa. At dahil medyo alanganin na ang edad ay nagmamadali na itong magkaanak. Kaya naman bago pa yung 2nd anniversary namin bilang mag-asawa ay nagkaroon na ng pamangkin si Dom. Tawagan na lang po natin yung bata sa pangalang Ellie. Napaka-cute po ng batang yon at nakuha nga yung pagiging mabuti at matangos ng ilong ng kapatid ni Dom. Actually, lahat po silang magkakapatid ay mapuputi at matatangos din ang ilong. Naalala ko po tuloy noong naging kami ni Dom at nalaman na rin ng mga kasama namin sa office na ikakasal na kami. Narinig ko na pinag-uusapan kami ng mga babaeng katrabaho namin habang nasa CR. Ang sabi nila ay hindi naman daw kami bagay. Morena kasi ako at hindi katangusan ang ilong tulad ng mapapangasawa ko. Tapos si Dom maputi talaga, kaya kitang-kita yung pagkakaiba ng kulay naming dalawa kapag magkasama. Katamtaman lang naman ang pagiging morena ko. Siguro kung may kakulay man po akong artista ay parang ganun po kay Gabby Garcia. At hindi ko rin naman gustong magpaputi dahil gustong gusto ko yung skin color ko. Pero hindi ko naman akalain na magiging kapintasan ko pala yon para sa ibang tao, Papa Dudut. At kahit halos 2 taon na kaming nagsasama ni Dom ay hindi pa rin talaga nawawala yung mga usap-usapan tungkol sa amin na hindi ko nagustuhan. Lalo na kung may kinalaman yon sa kawalan namin ng anak. Ganito po kasi yung nangyari ng time na yon, Papa Dudut. Ikaw pala. Tuloy ka. Salamat, ate. Nagdala nga pala ako nitong ginawa kong yema spread. 2 na dinala ko kasi alam kong favorite mo to ilagay sa pandesal. Lapag ko na dito sa lamesa, ha? Ikaw ba talaga gumawa niyan? Baka mamaya binili mo lang yan tapos sinabi mong ikaw gumawa para… Ate naman sorry na. Kaya nga ako nandito para bumawi sa'yo. Tanggapin mo na to, please. Biro lang naman. Siyempre alam kong ikaw may gawa niyan. Basta ate ha, sorry talaga sa mga nasabi ko nung nakaraan. Wala na yun, kalimutan mo na yun. Si Kuya Dom pala ate. May lakad sila ng mga kaibigan niya. Pero mamaya lang nandito na rin yun. Okay ka lang ba dito? Kung gusto mo, samahan mo na kita habang wala pa si Kuya Dom. Wala ka na bang importanteng gagawin ngayon? Wala na ate, kaya nga may time ako ngayong gumala Sige, dito ka muna. Kailangan ko rin kasi ng kausap. Likaw po ka muna. Gusto mo ba ng kape or juice? Naku, wag na ate. Okay lang ako. Paupo muna ha. Medyo nangangawit na rin kasi itong binti ko. Buti na rin pala pumunta ka uli dito. May problema kasi ko Ano yun ate? Sige, makikinig ako. Narinig ko kasi nag-uusap yung mga kasama ko sa office. Nung una, di ako interesado sa pinag-uusapan nila. Pero narinig ko uli yung pangalan namin ni Dom. Sila din ba yung nagsabi sa'yo noon na hindi kayo bagay?
Oo, sila nga. O anong sabi nila? Sinisiraan na naman kayo ni Kuya Dom. Hindi naman sa sinisiraan. Pinag-uusapan lang, ganun. Pero kasi, nainsulto ako sa mga narinig ko. Sabi almost 2 years na daw kaming kasal ni Dom pero di pa rin kami nagkakaanak. Ano naman pa nila dun? Ewan ko. Tapos sabi pa, baka raw ako talaga yung may problema. Di ba? Ako naman talaga. Ay, no comment na lang ako dyan, ate. Alam mo naman na gusto ko na rin na magkapamangkin sa'yo, di ba? Pero yun nga, ayoko na rin na i-pressure ka. At saka nag-promise na rin ako sa sarili ko na magiging masaya na lang ako sa kung ano man yung magiging desisyon mo. Salamat. Nalungkot lang talaga ako. Sabi kasi nung isa kong katrabaho, baka raw baog ako kaya di kami makabuo. Yung katrabaho ko na yun, girlfriend ng kaibigan ni Dom. Wow ha? Pakita mo nga sa kanila yung ovaryo mo na matauhan yung mga chismakers na yan. Kumalma ka nga. Itsura mo para kang sasabak sa gera. Sobra naman kasi yun, ate. Kami nga hanggang pangungulit lang Tapos sila pag-iisipan pa na baog ka? Ang hirap. Di ko na alam kung paano ko pa ipagtatanggol yung sarili ko sa susunod na mainsulto pa ako. Hindi mo pa ba ito nasasabi kay Kuya Dom? Hindi pa. Hindi ko nga rin alam kung dapat ko pa itong sabihin sa kanya Baka kasi nauumay na siya. Paulit-ulit lang kasi itong nangyayari Isa pa, natatakot din ako na sa katagalan, magbago na yung isip niya at pilitin niya na rin ako na magkaanak na kami. Naisip ko na rin yan, ate. Alam mo kasi, lalaki si Kuya Dom Siguro ngayon nagpapasensya lang siya pero darating din yung araw na hihilingin niya na magkaanak kayo. Sino ba naman kasi yung lalaki na hindi gugustuhin magkaanak kung kasal naman siya sa babaeng mahal niya, di ba? At saka, isa pa, maayos na rin yung estado niyo sa buhay. Sakaling mangyari yun, hindi ko alam, Tin. Feeling ko kasi wala nang makakapagpabago pa sa desisyon ko. Papadudot nang narinig ko sa mga katrabaho ko na baka baog ako. Kaya hindi kami nagkakaanak ay gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Gusto ko silang sagot-sagutin at ipamukha na hindi naman lahat ng babae ay pare-pareho ng gusto. At di naman magiging kakulangan sa akin yung mga sinasabi nila. Pero mas pinili ko na lamang na manahimik at hindi na lamang sila pagtuunan ng pansin. Kaya nga hindi ko na rin yun binanggit pa kay Dom. Baka kasi maging mitya lamang ng hindi pagkakunawaan lalo na't girlfriend ng kaibigan ni Dom yung isa sa mga katrabaho ko na yon. Nadagdagan pa yung iniisip ko sa sinabi ng kapatid kong si Tin, hindi yun mawala-wala sa isipan ko. Hindi dahil sa naiinis ako sa kapatid ko kundi napagtanto ko na may punto nga siya. Pilit lang siguro na nire-reject ng isipan ko yung ideya na darating din yung time na baka nga pilitin na rin ako ni Dom na magkaanak kaming dalawa. Noong magkaibigan pa lamang kasi kami ay may nababanggit na siya na pangarap niya para sa magiging anak niya. Pero nung naging kami na ay sinubukan na lamang niya na unawain ang gusto ko. Nang gabi na yon ay hindi ako nakatulog ng maayos dahil iniisip ko kung magiging karapat dapat pa ba ako kay Dom kung hindi ko naman siya mabibigyan ng anak. At kung mawawalan na ba ng silbi yung pagiging asawa ko sa kanya. Pero higit sa lahat ay naisip ko yung mga pagkakataong umiiwas siya kapag tinatanong siya ng mga kakilala namin kung kailan kami magkakaanak. Hindi ko alam kung nahihiya ba siyang i-share sa ibang tao yung totoong dahilan o baka iniisip niya lamang din yung mararamdaman ko dahil tuwing tinatanong naman siya noon ay kasama niya ako, Papa Dudut. Ay, salamat, makakahiga na rin. Nakakapagod din yung maghapong trabaho. Sus, di naman halata kanina nung nandun tayo sa bahay ng kapatid mo. Ang saya-saya mo kaya. Sobrang cute kasi nung pamangking ko. Kung pwede ko nga lang siyang iuwi Napaka-cute nga ni Ellie.
Kinilig nga ako nung tinawag niya akong mama eh. Napagkamalan pa ako. Ang bilis niya matuto magsalita kahit pa isa-isa lang. Actually, kamukha mo nga siya eh. Lakas ng dugo niyo ah. Siyempre naman. Kita mo naman, bata pa lang eh. Kitang-kita na yung ganda ng lahi namin. Oo nga eh. Parang ang sarap lang pakinggan ng tawa niya, tapos ang daldal pa. Nakakatuwa kahit wala akong maintindihan sa sinasabi niya. Sarap din siguro kung meron din tayo, no? Ay nako, di ba nga, hindi na tayo dadagdag pa sa population natin. Kung isa lang, hindi naman tayo magiging dahilan ng paglobo ng population. Saka may trabaho naman tayong dalawa. Hindi naman natin kailangan ng tulong mula sa gobyerno eh. Meron nga, pero paano kung isa sa atin yung mawalan? Paano kung meron sa ating magkasakit gaya ng cancer? O kaya maging special child yung magiging anak natin? Baka hindi natin kayanin. Pambihira naman oh. Lahat naman ng mga yan, puro what ifs lang eh. Anong what ifs lang? Nangyayari talaga yung mga sinasabi ko. Hindi ka lang naniniwala ngayon kasi di mo pa nararanasan. Eh di wag natin hayaan na mangyari yun. Hindi mo naiintindihan. Ano yung hindi ko maintindihan? Sabihin mo kung ano pa, kasi lagi naman kita inuunawa eh. Han, please. Ano? Akala ko ba ipapaintindi mo sa akin? Yung mga sinabi ko kanina, personal reasons pa lang yon. Paano pa yung problema ng lipunan natin? Maraming naghihirap. Alam mo, klaruhin ko lang ha. Asawa kita. Hindi ka presidente ng Pilipinas para isipin yung kapakanan ng buong bansa. Huwag mo na ipilit na ipasok yung politika dito. Kasi tayo lang dapat to. Desisyon natin kung magkakaanak tayo o hindi. Huwag mo naman ako sigawan. Hindi kita sinisigawan. Naiinis lang ako sa mindset na meron ka. Lahat na lang kasi naalala mo. Pati yung mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Naiintindihan ko naman yung point mo eh. Pero masyado nang magulo. Alam mo naman yun, di ba? Paulit-ulit naman tayo eh. Di ka ba nang uumay? Di tayo magpapaulit-ulit kung di mo binubuksan yung ganitong usapan. O sige, total sinabi mo na rin naman yung mga dahilan mo. Maayos ba yung mga yun kung hindi tayo magkakaanak? Mababawasan ba yung population at wala na maghihirap kasi pinili nating hindi magkaanak, ganun ba? Pwede. Pwede tayong makatulong. Marami tayong pwedeng gawin. Mag-travel tayo para mas lumawak yung pananaw natin. Kung may sumobra man sa kita natin, pwede naman nating i-donate sa bahay ampunan. Naririnig mo ba mga sinasabi mo? Ang labo mo, Elmi. Yung ate mo, di ba? Iisa pa lang yung anak niya pero kinailangan na mag-resign sa trabaho. Han naman, 34 na tayo. Kung ilang taon pa natin hihintayin, baka mahirapan ka na mga anak. Pero okay lang naman kahit hindi pa ngayon. Yung sa akin lang, i-consider mo rin naman yung mga sinasabi ko. Baka pwedeng buksan mo yung isipan mo para dito. Please naman. Alam mo noon pa yung stand ko dyan. Kaya bakit pinipilit mo ako ngayon? Kasi nahihirapan na rin ako. Mahal kita at hindi ko kaya kung magagalit ka sa akin ng sobra. Pero gusto ko nang magkaanak. Gustong gusto. Papadudot nagulat ako sa naging pagtatalo namin ni Dom. Hindi ko inaasahan na masasabi niya yung mga bagay na mukhang matagal na niyang kinikimkim noon dahil ayaw niyang masaktan ako. Doon lang naging malinaw sa akin kung bakit gusto niya laging pumupunta sa pamangkin niyang si Ellie. Yung saya niya tuwing nakakakita ng bata at hindi ko alam na may ibig na palang sabihin yon. Aaminin ko po na halos madurog ang puso ko sa pagmamakaawa niya na magkaanak na kami. Hindi ko kasi naisip na gagawin niya yon. Mabait kasing tao si Dom pero ma-pride din siya. Hindi siya yung tipo na hihingi o magmamakaawa sa isang tao. Pero sa kabila noon ay hindi pa rin nagbago yung desisyon ko. Nanatili pa rin yung kagustuhan ko na hindi magkaanak. Natutuwa naman ako tuwing nakakakita ng bata lalo na yung mga pamangkin ko pero hindi ko maramdaman na gusto ko ring gawin yung mga ginagawa ng nanay nila. Pakiramdam ko ay wala akong karapatang magkaroon ng mga anak kung hindi lang din naman maganda yung kinabukasang maibibigay ko sa kanila. Naiintindihan ko yung punto ni Dom na kaya naman kaya naman naming magpalaki ng bata. Pareho kaming may trabaho at natututunan din naman yung mga bagay-bagay. Pero ang hindi niya maintindihan ay yung kung gaano kahirap magpalaki ng bata.
Pareho kaming may trabaho at kung magkakaanak na kami ay isa sa amin yung kailangang huminto. At alam ko rin sa sarili ko na hindi yon pwede sa akin lalo na't inaasahan ako ng pamilya ko. Kaya naman kahit nakasal na kami ay ayaw ko pa ring bumigay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matapos yung pagtatalo namin ni Dom, ilang araw din noon na awkward yung pakikitungo namin sa isa't isa. Hindi ko alam ang gagawin ko sa mga sandaling sinusubukan na lang niya na maging masaya tuwing kausap ako. Pero ramdam na ramdam ko ang sama ng loob niya. Napaisip tuloy ako kung inunawa ba niya yung mga nasabi ko o inisip niya na kaya pa niyang baguhin ang isip ko. Sa tinagal-tagal na naming naging magkaibigan at sa 2 taon na mag-asawa na kami ay doon ko lang naramdaman yung malamig niyang pakikitungo sa akin. Hindi ako sanay na ganon yung pakikitungo niya. Nasanay kasi ako na lagi siyang nagpapasensya kahit nagsusungit ako o kapag masama ang pakiramdam ko. Ganon din kapag napaka-busy ko noon dahil sa paghahanap ng pera para sa pamilya ko. O di kaya naman ay tuwing may dinaramdam ako na tungkol pa sa isang bagay. Sa mga panahong yon ay sinusuportahan niya lamang ako. Kaya nung nakita ko yung ganong side niya na kaya na niyang iparamdam yung panlalamig sa akin, ay hindi ko po maiwasan, Papa Dudut, na umiyak tuwing hinahatid ko siya sa trabaho. At nang umabot pa nga yun ng 5 araw ay tinawagan ko na si Tin para maglabas ng sama ng loob, Papa Dudut. Busy ka ba ngayon? Hindi naman. Oh, ano bang meron? May problema ba kayo ni Kuya Dom? Tin, sabihin mo nga sa akin. Maling-mali ba talaga na ayaw kong magkaanak? Hindi naman ate. Di ba napag-usapan na natin yun? Oo, pero nagkasagutan kasi kami ni Dom nitong nakaraang araw lang. Dahil ba gusto na niya magkaanak? Ganun na nga. Ay, sabi ko naman sa'yo darating din talaga yung time na hihilingin niya sa'yo yun. Naiinggit kasi siya sa kapatid niya. Kaya ayun, napapadala siya doon para makita niya si Ellie. Well, sa totoo lang ate ha, hindi na nakakagulat yun. Siyempre lalaki siya at gusto rin niya na may anak siya na magpapatuloy ng lahi niya. Hindi mo siya mapipigilan na ma-excite sa ganung bagay, lalo na kung masaya siya tuwing nakakakita ng ibang bata. Nilinaw ko naman sa kanya yon. Ilang beses na nga kaming nag-usap, di ba? Paulit-ulit na nga, pero wala Ate, kahit 1,000 beses pa niyang ulitin yun, siguro naman may karapatan na siyang hilingin yun bilang asawa mo. So masama nga na ayaw kong magkaanak. Wala na ba talagang nakakaintindi sa akin? Ate, hindi ako nakikipag-away sa'yo ha. Ikaw yung tumawag sa akin para hingin yung opinion ko, kaya please lang. Kumalma tayo, pwede ba yon? Hindi mo kailangan tumahimik ate. Sabihin mo yung gusto mong sabihin kasi pakikinggan naman kita Pero gusto ko rin kasi na maunawaan mo yung side ni Kuya Dom bilang lalaki. Kasi kung ikaw lang yung papanigan ko, para saan pa hiningi mo yung opinion ko? Alam mo naman na gusto ko rin na magkaanak kayo para madagdagan yung pamangkin ko. Pero iniintindi rin kita kaya hindi na kita kinukulit, di ba? Hindi ko na kasi alam kung ano pang pwede kong gawin. Didiretsahin na kita ate ha, pero hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Alam mo yun, pero pilit lang tinatanggi ng isip mo kasi iba yung gusto mo. Ayaw ko talaga, Tin. Kahit anong pilit ko, hindi ko nakikita yung sarili ko na maging isang ina pagdating ng araw. Marami pang problema na nangyayari sa paligid natin. Alam mo ate, sa tuwing sinasabi mo yan, hindi ikaw bilang asawa ni Kuya Dom yung naririnig ko. Para kang politiko.
Hindi mo naman kailangang pasanin yung problema ng bansa. Hindi naman mapipigilan ng hindi nyo pagkakaroon ng anak lahat ng problemang kinakaharap natin. Kung tutuusin nga, maswerte na yung magiging anak nyo ni Kuya Dom kasi alam namin na kaya nyo maging responsabling magulang at hindi na kayo makakadagdag pa sa kailangang suportahan ng gobyerno. Ay, pagod na ako magpaliwanag. Ate, sa tingin mo ba, hindi napapagod si Kuya Dom? Sa lahat ng pagod nyo at stress sa trabaho, kailangan nyo rin ng isang batang papawi ng pagod na yun. Nakikita ko naman na natutuwa ka rin sa mga bata, kaya alam ko na kayang-kaya mo maging isang mabuting ina. Alam din naman ni Dom kung ano yung saloobin ko Dati naman naiintindihan niya ako. Ikaw ba ate, ni minsan ba, inalam mo yung totoong saloobin niya? Ni minsan ba, naging handa kang makinig sa kanya? Kasi kung hindi, alam mo kung saan ka nagkulang ate. Papadudot natigilan ako sa sinabing yon ng kapatid ko. Parang nag-rewind ang utak ko sa lahat ng usapan namin ni Dom at pinilit kong alalahanin kung may pagkakataon na kinausap ko nga siya tungkol sa kung ano talaga ang gusto niya. Alam kong naitatanong ko na sa kanya noong una kung ayaw niyang maging isang ama pero yung sagot niya noon ay nakabase lang din sa pananaw ko. Saka ko lang napagtanto na may pagkukulang nga talaga ako. Sa lahat kasi ng mga nangyari parang ako lagi yung biktima ng sitwasyon. Na tuwing may magtatanong kung kailan kami magkakaanak o kung may balak pa ba kami ay masyado akong apektado at una ko laging naiisip na masamang ideya yon. Parang kinurot yung puso ko noong maisip ko yung posibleng nararamdaman ni Dom tuwing ako na lang palagi ang iniintindi niya. Mabuti na lang po papadudot at naisipan ko na kausapin yung kapatid kong si Tin kahit kasi mas bata ito sa akin ay mature na itong mag-isip. At napalaki rin siya ni nanay ng tama. Dahil sa kapatid ko ay nabuksan ang isipan ko para pakinggan din naman si Dom. Na tanungin din siya kung ano ba talaga yung gusto niya at makapagpapasaya sa kanya. Dahil baka hindi ko alam na yung kawalan pa namin ng anak yung maging mitya ng paghihiwalay naming dalawa. Nang gabing yon papadudot bago ang lahat ay sinamantala ko na yung pagkakataon para ayusin yung tampuhan namin ng asawa ko. At ganito na po yung nangyari sa usapan namin. Ano yun? Hanggang anong oras ka pa dyan sa ginagawa mo? Sandali na lang to. Para saan ba yan? Racket ko to. Ha? Bakit? Kinukulang na ba yung binibigay mo sa pamilya mo? Ay, pwede bang hindi ko na lang sagutin yan? Baka kasi hindi mo na naman magustuhan. Sorry. Galit ka pa ba sa akin? Hindi naman ako galit. Alam mo naman na hindi ako basta-basta nagagalit. Kung inaalala mo yung nangyari nung nakaraan, mo na yun. Pero ilang araw ka na rin kasing cold sa akin Ay, gusto mo ba talagang pag-usapan yon? Oo sana. Gusto ko rin kasing mag-sorry. Hindi ko kasi pinakikinggan yung mga sinasabi mo. Yung kinokontra ko na kagad. Nagsosorry ka ba para pagbigyan na ako sa inihiling ko sa'yo? O nagsosorry ka dahil sa naging pagtatalo natin? Natahimik ka na naman dyan. Gusto mo malaman kung para saan tong racket ko na to? Gusto ko na mas makaipon pa para sakali magbago yung isip mo. Handa ako. Handa tayo. Han, hindi ko pa kaya. Hindi pa ako handa. Hindi naman kita pipilitin kung hindi ka pa handa. Ang sa akin lang, yung buksan mo man lang yung isip mo na kapag handa ka na, kapag kaya mo na, magkakaanak na tayo. Yun lang. Pero ayokong magdesisyon ng hindi ako sigurado. Kasi paano kung umasa ka lang? Tapos after ng ilang taon, wala pa rin. Huwag mo na nga isipin yun. Kung hindi talaga kaya, edi hindi. Han, kung di ba talaga tayo magkakaanak, mawawalan na ako ng silbi bilang babae at bilang asawa mo.
Kasi 'di ba, yun naman talaga yung goal ng mag-asawa, yung makabuo ng sariling pamilya. Oo, yun yung goal ng mag-asawa. Pero hindi pwede mangyari yun kung isang tao lang yung may gusto. Tsaka may mga bagay lang din talaga na hindi natin pwedeng ipilit pa. Hihiwalayan mo ba ako kung hindi na talaga mangyayari yung gusto mo? Siyempre hindi. Minahal kita bilang ikaw. Kahit na hindi tayo magkaanak na masasabi talaga nating atin. Ayos na ako basta nandito ka lang sa tabi ko. Siguro, nakatadhana lang ako maging titong ama. Masaya ka ba kahit ganon? Oo naman. Masaya na ako doon. Basta ba, wag mo akong babawalan kung ma-spoil ko yung pamangkin mo at pamangkin ko. Promise, hindi. Mabuti kung ganun. Basta, wag mo isipin na ihiwalayan kita dahil lang doon. Mas mahal kita kaysa sa ideya na magkakaroon tayo ng anak. Mas mahalaga ka para sa akin. Kaya hanggat kaya ko, mag-a-adjust ako. Hanggang sa maging handa ka na. At kung hindi ka maging handa, sisiguruhin ko lang na hindi ka mag-iisa sa pagtanda. Bakit ang bait-bait mo? Mabait na ba ako sa lagay na to? Kung alam mo lang, minsan naiisip ko na parang di naman kita deserve. Na baka mas deserve mo yung babae na kaya kang bigyan ng anak. Dapat isipin mo rin na maswerte ako na ikaw yung naging asawa ko. Walang bisyo, hindi mahilig pumarty, hindi lumalandi sa ibang lalaki. At higit sa lahat, responsabling anak at kapatid. Papadudot, hindi ko na napigilang mapaluha ng sandaling yon. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa saya. Naramdaman ko kasi na hindi talaga ako nagkamali sa pagpili ko kay Dom. Mahaba pa yung naging pag-uusap namin at doon ko mas lalong napagtanto na napaka-pure ng intention niya sa akin at hindi siya katulad ng ibang lalaki na anak lang ang habol sa isang babae kaya nagpakasal. Hindi ko alam kung darating pa ba yung panahon na magiging handa ako o mabubuksan yung isipan ko na magkaroon ng anak, pero isa lang yung nasisiguro ko sa ngayon. Mahal ko po si Dom, Papa Dudut, at mas malakas yung pagmamahal namin kesa sa kakulangan na nakikita ng ibang tao sa amin. Aaminin ko, frustrated ako sa sarili ko at naisip ko na nga na baka nababaliw na ako dahil masamang ideya yung tingin ko sa pagkakaroon ng anak, Papa Dudut. Pero totoo naman ako doon sa pakiramdam na kailangang pag-isipan ng mabuti yung ganong desisyon sa buhay. Na hindi porke ginusto ay mangyayari na kaagad. May isang pagkakataon nga na sumagi sa isipan ko na hiwalayan na lamang siya dahil parang hindi niya ako maintindihan noon. Pero matapos yung pag-uusap naming yon ay nabuhayan ako ng loob kahit papaano. Papadudot, kahit medyo nakakahinga na ako ng maluwag ay marami pa rin sumasagi sa isipan ko dahil hindi pa rin nawawala yung mga negatibong sinasabi ng ibang tao tungkol sa amin. Kaya gusto ko rin po sanang hingin ang opinyon ng mga nakikinig ngayon. Kung ano nga ba talaga ang dapat kong gawin. Tama ba na panindigan ko na lamang yung pinapaniwalaan ko o oras na para pagbigyan ko naman ang asawa ko? Sana po ay matulungan niyo po ako na mas maliwanagan pa. Hanggang dito na lamang po itong kwento ko at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. At sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at ng Barangay LS. God bless and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elmi. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever